Dalawang Israeli-made fast attack interdiction craft o Acero-class patrol vessels ang dumating na sa Pilipinas. Bahagi ng malawakang programa ng AFP modernization na naglalayong palitan ang mga luma at hindi na gaanong epektibong kagamitan ng militar ng bansa. At nitong Setyembre 17 lang dumating, makakatulong kaya ang mga bago sa Philippine Coast Guard laban sa mga mapangahas na aksyon ng China? Ano ang reaksyon ng China dito? Yan ang ating aalamin. Nakatanggap ang Philippine Navy ng dalawang bagong Israel-made Fast Attack Interdiction Craft Missiles, FAICM, na may kakayahang magdala ng Spike Non-Line of Sight Missile. Ito ay bahagi ng kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at Israel upang palakasin ang kakayahan ng puwersang pandagat ng bansa. Ang kanilang pangunahing layunin ay magbigay ng mabilis na aksyon sa mga banta sa katubigan, lalo na sa West Philippine Sea, kung saan lumalalim ang tensyon dahil sa agawan ng teritoryo sa mga kalapit na bansa. Benepisyo ng mga makabagong teknolohiya sa Philippine Navy. Ang mga bagong missile boats ay nagbibigay ng mas pinalakas na kakayahan sa Philippine Navy upang depensahan ang maritime borders ng bansa. Bilang bahagi ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ito ay kritikal sa pagpapatibay ng military presence sa South China Sea, kung saan dumarami ang mga ulat ng tensyon sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang FAICM ay bahagi ng $515 million military project ng Pilipinas para sa modernisasyon ng puwersang pandigma. Dinisenyo ito para sa mabilis na galaw at may kakayahan ding tugunan ang mga malalaking banta tulad ng mga missile strikes. Ang paggamit ng Spike NLAWS missiles ay nagbibigay sa Philippine Navy ng mas malawak na saklaw at kakayahang makipaglaban ng malayuan at may mataas na presisyon. Isang malaking tulong sa pagpapatrolya sa mga critical na rehiyon tulad ng West Philippine Sea. Kontrobersya at kritikal na reaksyon. Gayunpaman, kasabay ng pagdating ng mga FAICM boats, ay umani ng kritisismo mula sa ilang mga aktivistang grupo. Pinangunahan ng grupong Samahan ng Progresibong Kabataan, SPARC, ang mga protesta laban sa pagbili ng mga armas mula sa Israel. Ayon sa kanila, hindi makatarungan ang paggamit ng pondo ng bayan para bumili ng armas mula sa isang bansang nasasangkot sa sigalot sa gitnang silangan, lalo na ang patuloy na alitan ng Israel. Ibinunyag ng mga aktivista ang kanilang pangamba tungkol sa mga isyong karapatang pantao na isinangkot sa Israel, partikular na ang paggamit nito ng dahas laban sa mga Palestinian. Nilalagay raw ng Pilipinas ang sarili nito sa isang komplikadong posisyon sa pandaigdigang usapin ng karapatang pantao sa pamamagitan ng transaksyon sa Israel. Bagamat kinikilala ng mga grupo ang pangangailangan ng bansa sa modernisasyon ng puwersang militar, nanawagan sila ng mas matalinong desisyon mula sa gobyerno pagdating sa pagpili ng mga supplier ng armas, pagtatanggol ng pamahalaan. Sa kabila ng mga protesta, maring ipinaliwanag ng Department of National Defense na ang pagbili ng mga missile boats ay bahagi ng mas malawakang plano ng pamahalaan upang palakasin ang kakayahang militar ng bansa. Sa ilalim ng Second Horizon, phase ng AFP Modernization Program, mahalaga ang mga makabagong kagamitan upang depensahan ang bansa laban sa mga agresibong hakbang ng mga ibang bansa, partikular sa South China Sea. Ayon sa mga opisyal ng Navy, ang mga missile boats na ito ay magbibigay sa Pilipinas ng mas matatag na depensa sa karagatan, kasabay ng layuning mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Dagdag pa rito, ipinunto ng mga opisyal ng gobyerno na ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea ay naglalagay ng panganib sa seguridad ng bansa. Ang modernisasyon ng Navy, kabilang ang pagbili ng mga FAICM boats, ay magpapalakas sa kakayahan ng bansa na protektahan ang mga teritoryo nito, lalo na laban sa mga banta mula sa malalaking puwersa tulad ng China. Ipinahayag din nila na mahalaga ang pagkakaroon ng mga makabagong armas upang masigurong mananatiling ligtas ang ating mga dagat mula sa anumang uri ng pananakop o ilegal na aktibidad. Reaksyon ng China. Ang reaksyon ng China sa pagtanggap ng Pilipinas ng mga missile boats mula Israel ay bahagi ng kanilang mas malawak na pagkabahala tungkol sa paglakas ng militar ng Pilipinas at sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ang mga bagong Fast Attack Interdiction Craft Missiles, FAICM,
ay nakikita bilang isang dagdag na kapasidad ng Pilipinas upang harapin ang mga banta sa karagatan, partikular na sa mga teritoryong pinag-aagawan. Bagaman hindi direktang nagbigay ng pahayag ang China patungkol sa mga missile boats na ito, matagal nang nagpahayag ang Beijing ng kanilang pagkadismaya at pagtutol sa anumang hakbang ng Pilipinas na nagpapalakas ng presensya ng militar sa mga lugar na may tensyon tulad ng West Philippine Sea. Nakikita rin ng China ang pagkuha ng Pilipinas ng mga modernong armas bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan nito sa mga Western allies gaya ng Estados Unidos na maaaring magdulot ng mas matinding hidwaan. Dagdag pa rito, patuloy na tumutol ang China sa anumang mga aktibidad ng militar ng Pilipinas, lalo na ang mga patungkol sa karagatan. Nagbabala pa ang China laban sa mga hakbang ng Pilipinas at mga kaalyado nito, gaya ng US na nagkakaroon ng mga naval exercises sa nasabing rehiyon na kanilang tinuturing na maaaring makapagdulot ng mas matinding tensyon at maging sanhi ng mas malalaking insidente sa hinaharap. Sa makatuwid, ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga bagong missile boats ay hindi lamang nakikitang hakbang ng bansa para palakasin ang depensa nito, kundi isa ring hakbang na maaaring magdagdag ng tensyon sa hindi pa nalulutas na alitan sa West Philippine Sea. Habang ang pagbili ng mga armas mula Israel ay isang desisyon na batay sa pangangailangang militar ng bansa, hindi maikakaila na ito rin ay may implikasyon sa ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine ay isang sensitibong usapin sa pandaigdigang antas. Sa isang banda, ang Israel ay isang matibay na kaalyado ng Estados Unidos, isang bansang malapit na kapartner ng Pilipinas sa larangan ng depensa. Subalit sa kabilang banda, ang mga isyong may kinalaman sa karapatang pantao sa Israel ay nagiging sanhi ng diskusyon at kontrobersya. Ang mga progresibong grupo ay nagpahayag na ang Pilipinas bilang isang bansa na sumusuporta sa karapatang pantao ay dapat na maging maingat sa pakikipag-ugnayan nito sa mga bansang nasasangkot sa ganitong mga isyu. Ang pagtanggap ng armas mula sa Israel ay maaaring magdulot ng pagkabahala sa ibang mga bansa o pandaigdigang organisasyon na tutol sa patakaran ng Israel sa mga Palestinian territories. Ang pagdating ng dalawang bagong Israel-made missile boats ng Philippine Navy ay isang makabuluhang hakbang patungo sa pagpapalakas ng puwersang pandagat ng bansa. Sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot dito, malinaw na may malalim na dahilan ng gobyerno upang ituloy ang modernisasyon ng hukbong sandatahan. Sa patuloy na pagbabago ng geopolitical landscape sa Asia, partikular sa West Philippine Sea, mahalagang angkop at handa ang Pilipinas sa mga hamon sa seguridad. Subalit, ang pagtimbang sa pagitan ng pangangailangang militar at moral na responsibilidad ay isang kritikal na issue na kailangan harapin ng pamahalaan. Ang mga desisyon na ito ay hindi lamang tungkol sa seguridad ng teritoryo, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng integridad at imahe ng bansa sa larangan ng internasyonal na diplomasya. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, inaasahang patuloy na bubuo ang mga lider ng bansa ng balansing solusyon para sa kapakanan ng bayan. Ikaw, anong masasabi mo sa bagong kagamitan na ito? Tataas na ba ang tiyansa natin laban sa China? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.